Part 16. Napako sa kinatatayuan sina Samuel at Joshua matapos makita si Zia sa stage. Ilang segundo pa ang dumaan at kaagad ring natauhan si Samuel at nilapitan ito. "Anong ginagawa mo rito?" Aniya sa kanil Ingan ang assistant. "Joshua, anong ginagawa mo riyan? Kunin mo si Zia." Pero hindi gumalaw si Joshua habang nakatitig kay Zia na nakangiti sa kanya. "Mr. Samuel," tawag pansin ni Zia saka kinuha ang violin mula sa maestro. "Pwede po bang hayaan niyo muna ako sa pagkakataong to? Kasi baka, ito na ang huling tutugtog ako." Nagkatitigan ang dalawa at ilang sandali pa ay napabuntong hininga si Samuel. Walang salitang tinapik-tapik ng marahan ang balikat ni Zia. "Good luck, I'm so proud of you," ani Samuel saka ito iniwan sa stage. Naiiyak na napangiti si Zia saka muling humarap sa audience na naghihiyawan dahil hindi inaakalang makikita siya sa entablado matapos ideklarang hindi nakabilang sa magtatanghal. Huminga ng malalim si Zia saka ipinuwesto sa leeg ang violin. Hawak niya sa kanang kamay ang bow stick habang ang kaliwa na siyang napinsala ng malala ang kailangang pumisil sa strings. Pinaikit niya ang mga mata saka inumpisahang tugtugin ang First Love by Utada Hikaru, na kahit hindi ininsayo ay ito ang pinili niyang musika. First stanza pa lang ay sumusuko na ang daliri niya. Walang lakas ang kamay niyang nababalutan ng benda. Nanginginig ng husto kaya maging ang pagtugtog ay apektado. Ngunit hindi tumigil si Zia at tuloy pa rin, salamat sa palakpak ni Joshua at Samuel na nasa gilid ng stage. Lumakas ang loob ni Zia kahit hindi nakaaya-aya ang kanyang pagtugtog. Kaya hindi na namalayang natapos niya ang musika. Palakpakan ng audience ang maririnig sa buong lugar. Mula sa kaba ay napangiti si Zia sa kanil Ingan si Joshua na kaagad lumapit para ibigay ang microphone. Umusal siya ng pasasalamat kay Joshua saka muling humarap sa audience. "Ang kantang to ang isa sa paborito ko noon. Halos araw-araw kong pina-practice para sa isang special na tao. Pero ngayong hindi na babalik sa dati ang kamay ko, ito na ang huling beses na tutugtog ako ng instrumento. Titigil na ko sa pagiging musician gaya ng paghinto ng nararamdaman ko para sa kanya. Kaya maraming salamat sa lahat ng nagpunta sa gabing ito, Palam," ani Zia habang naluluha. Matapos ang speech ay umalis siya sa stage at nilapitan sina Joshua at Samuel, muling nagpasalamat para sa huling pagkakataon. Bago tuluyang bumaba sa stage ay maririnig pa ang audience na sinisigaw ang pangalan niya. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha sa mga mata ni Zia. Mabilis ang lakad at natigilan nang makita sa exit si Louie, naghihintay. Hindi mabasa kung anong klaseng ekspresyon ang ipinapakita dahil sa walang humpay niya pag-iyak. Nilagpasan ito ni Zia na kaagad naman sumunod. Ilang hakbang pa lang ang layo ng lingunin ito. "Pwede bang iwan mo muna ako? Gusto kong mapag-isa." Bumagal ang galaw ni Louie. Pinoproseso pa rin ang binitawang salita ni Zia sa harap ng maraming tao. Wala man itong binanggit na pangalan ay hindi maikakailang siya ang tinutukoy nito. "Titigil na ko sa pagiging musician gaya ng paghinto ng nararamdaman ko para sa kanya." Ang sakit marinig lalo na at sa harap pa ng maraming tao, iyon sinabi ni Zia. "Pero, hindi kita pwedeng iwan sa lugar na ito lalo pat gabi na," ani Louie na nag-aalala pa rin. Tumingin si Zia direkta sa mata nito. Nagsukatan sila ng tingin hanggang sa kusa itong sumuko at hinayaan siyang lumayo. 10 oras na ng gabi bumalik sa suite si Zia. Pagkabukas ng pinto ay naabutan niya si Louie na may binabasang dokumento. "Nakabalik ka na," ani Louie saka tinihil ang ginagawa. "Huwag kang magkunwari, alam kong alam mo na pabalik na ko. Pinasundan mo ko, di ba?" Napabuntong hininga si Louie. "Hindi mo ko masisisi, nag-aalala lang ako sayo." Pagkatapos ay tumayo saka ito nilapitan. Maingat na hinawakan ang kamay na may benda. "Palitan na natin ang bandage at kanina pa tong umaga. Saan ka nga pala nagpunta? Nagutom ka ba? Gusto mong kumain?" Hindi sumagot si Zia pero hindi rin naman binawi ang kamay kaya mabilis na kinuha ni Louie ang aid kit. Naupo si Zia sa sofa at kaagad namang sumunod si Louie matapos umorder ng pagkain. Maingat na hinawakan ni Louie ang kamay nito pero dahil nakalong sleeve si Zia ay kailangan nitong maghubad ng damit. Inumpisahan niyang tanggalin ang butones ng suot nito. Kaagad naman nag-react si Zia at lumayo. "Anong ginagawa mo?" Tandang padamdam panipik. Mapang-akusa niyang tanong. "Wala, Zia.
Aalisin ko lang ang bandage sa balikat mo, paliwanag ni Louie dahil mula sa balikat pababa sa kamay ang benda. Nagtapos ako ng medisina kaya normal lang sakin ang ganitong, ang biglang nanghuhubad ng damit ng babae na walang permiso. Napabuntong hininga si Louie. Walang mali siya sakin pag nakakakita ng katawan ng iba, dahil sayo lang ako, huwag ka nang magpaliwanag, mental cheating is still cheating. Naging mapanuri ang tingin ni Louie sa kanapangisi. Bakit parang pakiramdam ko'y affected ka, nagseselos? Sinasabi ko lang kung ano ang totoo, huwag mong lagyan ng meaning ang sinabi ko. Ano, hindi ka pa ba tapos sa pagpapalit ng bandage? Nilalamig na ko. Napatingin naman si Louie sa katawan nito na kahit kalahati lang ang lantad ay may epekto pa rin sa kanya. Tapos na, aniya pero ang mga mata ay hindi na maalis sa katawan ni Zia. Napalunok siya ng laway at hindi na nga napigil ang haplosan ang balat nito. Mabilis na tinapik ni Zia ang kamay nito habang masama ang tingin. Eksakto namang tumunog ang doorbell, hudyat na dumating na ang room service. Buksan mo ang pinto, utos ni Zia na tinakpan ng damit ang katawan. Muling napabuntong hininga si Louie. Is there still a chance for us, Zia? Aniya at hindi pinansin ang maingay na doorbell. Nang walang nakuhang sagot ay saka siya tumayo para buksan ang pinto. Matapos kunin ang pagkain ay tahimik silang kumain ni Zia at hindi na muling pinag-usapan ang estado ng kanilang relasyon. Ilang minuto pa ang lumipas at pareho na silang nasa kama para matulog. Hanggang sa gumalaw si Louie at niyakap mula sa likod ang asawa. Zia, let's try again, please. Mariing pumikit si Zia ngunit kusa pa rin tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kapag hindi ba ako pumayag, pipilitin mo ulit ako. Ani Zia, halata ang takot sa boses. Nanigas sa pwesto si Louie. Ilang sandali pa ay bumangon sa kama para buksan ang lampshade. Sobra ba kitang nasaktan ng gabing iyon, Zia? Gumalaw si Zia, niyakap ang katawan na animo ay pinuprotektahan ang sarili. Muling nahiga sa kama si Louie para yakapin ito. Don't worry, I won't force you. Matapos iyong sabihin ay hinawakan niya ang pisngi ni Zia para maiharap sa kanya. Bago pa ito makareact ay kaagad na niyang siniil ng halik sa labi. Nang tumugon si Zia ay halos mabaliw siya sa pagkasabik ngunit kinontrol pa rin ang sarili. Siya na mismo ang kusang tumigil bago pa makalimot at nakontento na lamang sa pinagsaluhang halik. Sa gabing iyon ay magkayakap silang natulog. Walang kahit ideya na sa pagmulat ng mata ay wala na sa kanyang tabi si Zia. Pagmulat ng mata ay kaagad nilingon ni Louie ang pwesto ng asawa sa kama, ngunit unan at kumot na lamang ang naroon, wala si Zia. Kinusot-kusot niya ang mga mata at saglit pang tumitig sa kisame ng suite. Maya-maya pa ay nagpasya na siyang bumangon at nagtungo sa banyo sa pag-aakalang naroon si Zia pero wala. Nagtaka si Louie hanggang sa mapuna na wala na ang gamit sa side table maging ang luggage ni Zia. Ibig sabihin ay iniwan siya nito ng mag-isa. Mariing na ikuyong ni Louie ang dalawang kamay habang nakatanaw sa labas ng floor-to-ceiling window. Papasikat pa lang ang araw at kay gandang pagmasdan ng tanawin sa labas ngunit hindi niya makuhang matuwa o ma-appreciate ang magandang view. Hanggang sa tinawagan niya si Zia, nasaan ka ngayon? Nasa airport na ko pabalik ng Manila. Bakit hindi mo ko ginaising? Ano, yung nangyari kagabi, wala lang. At ano namang nangyari kagabi, Louie? Di ba wala naman? Saad ni Zia saka tinapos ang tawag. At makalipas ang mahigit 2 oras ay nakabalik si Zia. Dumiretso siya sa bahay na binili niya para sa magulang. Yakap ni Maricar ang sumalubong sa kanya pagdating. Puno ng pag-aalala ang mukha nito. Si Papa, Ma, hanap kaagad ni Zia sa ama. Hinawakan ni Maricar ang kamay ng anak saka hinayla palayo sa kwarto. Nakausap ko yung landlord at binili mo raw tong bahay. Hindi mo na sana ginawa yun at kaya naman naming hulugan ang renta rito. Paano na lang kung bigla kang mangailangan saan ka kukuha ng pera? May pera pa po ako, Ma. Nasa akin pa ang 2% share ng kumpanya kaya wala kayong dapat na alalahanin. Kahit na ipaliwanag na ay hindi pa rin maiwasan ni Maricar na mabahala. Dahil pera at ari-arian pa rin ito ni Louie. Siguradong hindi ito basta mauupo lang sa isang tabi at walang gagawin. Kung inaalala nyo na hahabulin ako ni Louie dahil sa paggamit ng pera ng kumpanya ay huwag kayong mag-alala. Masyado siyang guilty sa nagawa sa akin para isipin na kunin lahat ng ibinigay niya.
Matapos ang magpaliwanag ay saka lang napalagay ang loob ni Maricar. Tumawag nga pala rito si Mr. Samuel dahil hindi kanya makontak. Ang sabi naging maganda ang result ng concert dahil sa'yo. Nag-perform ka ba roon? Gusto mo bang sumama sa mga susunod na schedule? Umiling si Zia. Iyon na po ang huling tutugtog ako dahil hindi na talaga kaya ng kamay ko, ma. Mapait namang napangiti si Maricar sa kahinagod-hagod ang likod ng anak. Masakit man pero unti-unti ko rin matatanggap ang lahat, ani Zia. Mga 2:00 ng hapon ay nagpunta si Zia sa opisina ni Lawyer Mia Torres para sa kaso ng kapatid. Ngunit habang tumatagal ay napunta sa diborsyo ang usapan. I can represent you if gusto mo talagang makipag-divorce. Consider my offer dahil walang ibang maglalakas loob na kalabanin si Mr. Rodriguez maliban sakin, ani Mia. Nagbaba ng tingin si Zia sa iniinom na kape. Kung wala naman palang mangangahas na kalabanin si Louie ay bakit gusto mo kong tulungan? Hindi naman tayo magkaibigan o gaanong kilala. Tumatainggong napaisip si Torres sa tanong nito saka nagkibit balikat. I don't know, baka dahil gusto ko yung nahahasa ang galing ko lalo pat magagaling din ang team mula sa Rodriguez family. Natigil sa pagsasalita si Torres nang makitang hindi kumbinsido si Zia sa paliwanag niya. Kaya nagpasya siyang sabihin ang totoong iniisip at nararamdaman, naaalala ko lang ang case mo sa isang mahalagang tao sa buhay ko. Ang kaibahan nga lang, pwede pa kitang matulungan pero siya. Hindi na nagtagpo ang tingin nila ni Zia kaya napangiti siya para itago ang lungkot nang maalala ang yumaong ina. Binalik din naman kaagad ni Mia sa masiglang usapan ang lahat hanggang sa magpasya nang umalis si Zia. Matapos makapagpasalamat ay lumabas na ito habang siya ay sumilip sa bintana para tingnan ang pag-alis ni Zia sa lugar. Sa totoo lang ay hanga siya sa tapang nitong harapin ang mga pagsubok sa buhay. At nakakayang ngumiti sa kabila ng pinagdadaanang hirap. Iyon siguro ang totoong dahilan kaya gusto niya itong tulungan. Bumalik sa tinutuluyang apartment si Zia ngunit hindi pa man niya nabubuksan ang pinto ay kaagad nang dumating si Louie para iharang ang sarili. Madilim ang ekspresyon at hinawakan pa si Zia sa braso ng mahigpit. Ano ba, Louie, nasasaktan ako. Bahagya lang niluwagan ni Louie ang pagkakahawak sa kamay nito. Bakit mo ko iniwan sa hotel? At saan ka naman nanggaling? Sumama ang tingin ni Zia. Pinasusundan mo na naman ako. Akusa niya. Silence means, yes. Nakatitig sila sa isa't isa, nagsusukatan ng masamang tingin hanggang sa bumukas ang pinto ng katabing apartment. Lumabas ang kapitbahay na babae. Zia, nakabalik ka na pala matapos ay tumingin kay Louie. Jowa mo, Foggy, medyo awkward ang sitwasyon kaya ngumiti lamang si Zia sa katiningnan si Louie. Sa loob na tayo mag-usap. Naunang pumasok si Zia sa loob at sumunod naman ito na kaagad hinawakan ang balikat niya sabay salubong ng malalim na halik sa labi. Hindi nagpumigla si Zia ngunit hindi rin tumugon. Hinayaan niya si Louie hanggang sa kusa rin itong tumigil at lumayo. Pumunta ka sa office ni Torres. Tumango si Zia at sinabi ang napag-usapan nila ni Mia, ang tungkol sa divorce. Huwag kang mag-alala at ang shares lang sa kumpanya ang kailangan ko pagkatapos ay makikipaghiwalay ako sa iyo ng maayos. Pero kung hindi ka papayag sa divorce ay kakausapin ko si Lawyer Torres to represent the case on my behalf. Magkano ang hinihingi niyang kabayaran? Wala. Pagak na natawa si Louie. At naniwala ka naman. Ano yun pure kindness? Walang ganoon, Zia. Wala nang libre sa panahon ngayon. Matapos ay pinasadahan ng malambot nitong labi sa pamamagitan ng hinlalaki. She obviously liked you. Bakas ang kalituhan sa mga mukha ni Zia. Anong pinagsasabi mo? Babae siya. Pati ba naman si Lawyer Torres ay pinaghihinalaan mong may gusto sakin? Tapos kapag natama ng ego ay sakin mo ibabilang ang galit mo. Sawang-sawa na ko sa ugali mong, yan, Louie, hindi ganitong buhay ang gusto ko. Then what, Zia? Anong klaseng buhay ang gusto mo? Yung buhay bang hindi ako kasama, kaya gusto mong maghiwalay tayo? Hindi ko kailangan magpaliwanag. No, Zia, you need to explain. Sino sa dalawa ang pipiliin mo after divorce, Patrick o si Michael? O, baka si Torres at malaking tulong siya sa kaso ni Chris. Mas gusto mo sila kaysa sakin, di ba? Nang inagsagalit si Zia. Hindi niya matanggap ang walang kwentang akusasyon ni Louie.
Pero sige, tutal at humantong na sa ganito, bakit hindi na lamang niya sakyan ang pinagsasabi nito? Oo, tama ka, dahil di hamak na mas tao ang pag-uugali nila kaysa sayo. Dumilim ang tingin at aura ni Louie. Sa isang iglap ay hinablot ang batok ni Zia sabay seal ng halik. Matapos ay sinumulang tanggalin ang butones sa suot nitong damit. Bago pa tuluyang maubad ang damit ni Zia ay isang malutong na sampal ang pinadapo niya sanhi para matauhan ito. You disgust me. Nakakadiri ka, Louie. Naging mabigat ang atmosphere sa loob ng apartment. Parehong mataas ang emosyon ng dalawang ngunit masigit na naapekto si Louie sa binitawang salita ni Zia kaysa sa pinadapo nitong sampal sa kanya. Napaatras siya at napasandal sa pader. Habang inaayos naman ni Zia ang butones sa suot na damit. Hindi ka na talaga magbabago pa kahit anong gawin mo, Louie. Tuldok-tuldok. Ang mas mabuti pa'y umalis ka na't napapabayaan mo na ang trabaho mo bilang CEO. Sabay turo ni Zia sa pinto. Nanliit ang mga mata ni Louie sa tinuran nito. Pagtuunan mo na lang ng pansin ang kumpanya. May importante kayong proyekto, di ba? Kung hindi ako nagkakamali ay 2 taon yun ang pinaplano yun. Hindi hamak na masigit yung importante kaysa sa relasyon nating tapos na, dagdag pa ni Zia. Huminga ng malalim si Louie saka dinukot sa bulsa ang pakete para manigarilyo. Nabalutan kaagad ng usok ng sigarilyo ang paligid. What do you mean? Ani Louie, you're still my wife, never magtatapos ang relasyon nating dalawa at hindi tayo magdi-divorce. Kung ganon ay mapipilitan akong bumoto para hindi matuloy ang proyektong yun. May karapatan naman ako bilang shareholder, di ba? Ani Zia. Ang mahinahong ekspresyon ni Louie ay biglang napalitan ng madilim na aura. Don't you dare, Zia. Hindi mo na ko matatakot, Louie. Kaya kung ako sa iyo ay pag-isipan mo kung alin sa dalawa ang mas matimbang. Ang kasal natin o ang kumpanya. Hinablot ni Louie ang braso nito dahil sa iritasyon habang nanlilisik ang mga matang nakatingin dito. Binigay ko yun sa'yo tapos gagamitin mo lang laban sakin. Nanubig ang mga mata ni Zia hindi dahil sa takot kundi dahil sa lakas ng loob na pinapakita niya kahit pa delikado na ang sitwasyon niya sa harap at nanggagalaiting si Louie. Ginagaya ko lang kung anong natutunan ko sa'yo. Kaya kung ayaw mo pa rin makipag-divorce ay gagamitin ko ang shares na nasa pangalan ko para sirain ang proyektong pinapahalagahan mo, babala ni Zia. Nagsukatan ng masamang tingin ang dalawa hanggang sa kusa rin binitawan ni Louie ang braso nito. Then, thank you for your kind consideration, Mrs. Rodriguez. Pag-iisipan ko ng mabuti kung alin sa dalawa ang mas matimbang sakin. Ikaw ba o ang kumpanya? Bago tuluyang umalis ay may pahabol pang salita si Louie, pinapahirapan mo talaga ako, Zia. Dahil kung ako lang, wala nang dapat pang pag-isipan dahil ikaw ang pipiliin ko too bad at maraming madadami kapag magpaka-selfish ako. Paglabas ni Louie sa apartment ay dumiretso siya sa sasakyan para muling manigarilyo. Napo-frustrate siya sa ginawa ni Zia. Hanggang sa tumunog ang cellphone, tumatawag ang kanyang lola. Hindi na kailangan pang mag-usap para malaman kung ano ang sadya nito. Si Zia lang naman ang lagi nitong hinahanap. Pagod na napasandal si Louie sa kinauupuan saka in-off ang cellphone. Ilang minuto siyang ganoon hanggang sa napagpasyahang umuwi. Pagdating sa bahay ay nagumpisang umulan kaya sumalubong kaagad ang katulong para payungan si Louie. Si Zia, wala sa sariling na itanong niya pagpasok sa loob ng bahay. Naguguluhang napatingin sa kanya ang katulong. Kaya natigilan din siya saka napagtanto ang nasabing pagkakamali. Napapikit si Louie sabay buntong hininga. Pagkatapos ay dumiretso na patungo sa kwarto. Kahit nagsabi ang katulong na handa na ang hapunan ay hindi siya kumain. Sa halip ay nagtungo siya sa theater room kung saan madalas mag-practice si Zia. Pinagmasdan niya ang piano, violin maging ang painting ng yumao nitong ina. Naroon si Louie, inaalala ang masasayag tagpo ng kanilang pagsasama habang malakas ang buhos ng ulan sa labas. Napakalungkot ng tagpong iyon hanggang sa hindi na namalayang may tumulong luha sa kanyang mga mata. Dinampyan niya ang pisnging nabasa ng luha at kunot noong tumingin sa daliring nabasa, hindi makapaniwalang naluha siya habang iniisip si Zia. Hanggang sa ilang katok sa pinto ang gumambala kay Louie. Sir, nasa baba po si Secretary Alice, pahayag ng katulong. Papuntahin mo rito, ani Louie.
Dinampyan niya ang pisnging nabasa ng luha at kunot noong tumingin sa daliring nabasa, hindi makapaniwalang naluha siya habang iniisip si Zia. Hanggang sa ilang katok sa pinto ang gumambala kay Louie. "Sir, nasa baba po si Secretary Alice, pahayag ng katulong." "Papuntahin mo rito," ani Louie. Ilang sandali pa ay dumating si Alice dala ang ilang dokumento. "This year's dividend has been distributed, sir. Gusto niyo po bang ako na ang magbigay ng kay Ma'am Zia?" "No, ako na," agap kaagad ni Louie. Tumanggo naman si Alice saka ipinaalam ang tungkol sa na-postpone na meeting. "Hindi niyo na po pwedeng patagilan ang desisyon dahil nagsisimula ng mag-complain ang ibang shareholder." Napabuntong hininga si Louie nang muli na namang sumagi sa isip ang babala ni Zia. Okay, bukas ipagpapatuloy ang meeting, pinal niyang desisyon. 10 oras ng gabi at habang nasa kama na si Zia para matulog ay biglang tumawag si Louie. "Pumunta ka rito sa bahay bukas ng bandang hapon at pag-uusapan natin ang tungkol sa divorce, Zia." Biglang napabangon sa kama si Zia dahil sa labis na pagkabigla. Hindi inaasahang basta na lamang susuko si Louie. May tuwa at lungkot siyang nararamdaman sa desisyon nito. "Kung gusto mong makipag-usap ay sa law firm tayo magharap," aniya matapos makabawi sa pakabigla. "I don't want others to interfere our marriage. Dito tayo sa bahay mag-usap, kung ayaw mo'y wag na lang," antag ni Louie mula sa kabilang linya. "Pero matagal nang may nanghimasok sa relasyon natin, Louie. Pero sige, kung dyan mo gustong mag-usap ay pagbibigyan kita at nang matapos na, tung lahat." Pagkatapos ay si Zia na mismo ang kusang nagbaba ng tawag. Kinaumagahan, gaya ng napag-usapan nila ni Louie ay dumating si Zia sa bahay. Ang mga katulong ay natutuwa na muling makita ang among babae ngunit hindi kaagad nagtagal sa pakikipagkamustahan si Zia at dumiretso na sa master's bedroom. Naabutan niyang nasa sofa si Louie, wearing a formal 3-piece suit. Sa hinuhal niya ay galing pa ito sa kumpanya. Sa center table ay naroon ang divorce papers kaya lumapit si Zia at naupo katapat nito. Kukunin na sana niya ang dokumento ng unahan ni Louie. Makakapaghintay naman to. Nagangat ng tingin si Zia at kaagad nagduda kung bakit ayaw nitong basahin niya muna ang divorce papers nila. Nag-iwas ng tingin si Louie saka napatikhim. "Bago magtapos ang lahat, gusto ko lang malaman kung bakit hindi mo ko kayang patawarin, Zia. Dahil ba sa gabing iyon na sinugod ka sa ospital matapos kitang iwanan sa study room? Yung pagligtas ko kay Bea o yung pagsira ko sa pangarap mo?" Sa hindi malamang dahilan ay naluha si Zia. Hindi dapat siya masaktan sa tanong ni Louie ngunit hindi mapigilan ng damdamin niyang malungkot. "Gusto mong malaman ang sagot, Louie?" "Pwes, lahat, ang sagot ko. Sa simula pa lang nang makasal ako sa iyo. Iyong paulit-ulit kong pagpapatawad sa lahat ng mga nagawa mo saking pagkakamali. Enough na ba yung dahilan?" Hindi tumugon si Louie at sa halip ay tumayo para lumapit sa bintana. Pinagmasdan niya ang tanawin sa labas. Kumurap-kurap siya nang makaramdam ng hapdi sa mga mata. "Okay, I'll set you free, Zia kung yan ang gusto mo pero sa isa munang kondisyon." Napatingin si Zia sa likod ni Louie na nakaharap pa rin sa labas ng bintana kaya hindi niya makita kung anong klaseng ekspresyon ang mababanaag sa mukha nito. "Anong klaseng kondisyon, Louie? Huwag mo sabihing pahihirapan mo pa ako bago tayo tuluyang maghiwalay." Nanatiling nakatalikod si Louie nang magsalita. "Simple lang naman ang kondisyon ko, Zia. Na hindi mo gagamitin laban sakin ang pagiging shareholder mo, pwede ba yun?" Napailing si Zia, akala niya ay mahirap na kondisyon ang ipapagawa nito, hindi pala. Binuksan ni Louie ang bintana at pumasok ang simoy ng hangin sa loob. "Ililipat ko sa pangalan mo ang 2 villa at apartment na nasa akin. As long as hindi ka magpapakasal sa iba at bibigyan pa ng 80 million alimony every year." Hindi hahayaan ni Louie na mapunta ito sa iba ng ganoon kadali. Ituturing pa rin asawa si Zia kahit na nagkahiwalay na silang dalawa. "Hindi mo na kailangang magbigay sa akin ng kahit ano, Louie. Mas ikalulugod kong tuluyang mawalan ng koneksyon mula sa'yo." Napakurap si Louie saka naglabas ng sigarilyo. Bago sindihan ay nagsalita siya, "Gusto mo talaga akong mawala sa buhay mo." Sa huli, dahil sa pagpupumilit ni Louie ay tinanggap na ni Zia ang alimony at ilang properties na gusto nitong ibigay.
Maging ang kaso ni Chris ay hindi nito pinakialaman at binigay ang authority kay Torres. Pagkatapos ay tuluyan ng pumirma si Louie. Nang pipirma na si Zia ay umiwas siya, ayaw makita ang katapusan ng kanilang pagsasama. Tapos na, ani Zia sabay lapag sa fountain pen. They're finally over. Their marriage has finally come to an end. Ipapaligpit ko na lang sa mga katulong ang ilang gamit mong naiwan, kasama ng mga alahas na ibinigay ko na sayo, ani Louie. Hindi na kailangan at ngayon ko kukunin. Tumanggo si Louie at naupo sa sofa para panoorin si Zia na mag-impake ng gamit na inabot ng mahigit 1 oras. Na hindi na nga namalaya ni Louie dahil sa kakatitig sa asawa mali, hindi na nga pala. Nang ibalik ang tingin ay nasa pinto na ito at palabas. Mabilis na tumayo si Louie upang habulin ito at napigilan sa pamamagitan ng pagyakap sa bewang nito. Louie, ano ba, bitawan mo nga ako? Reaksyon ni Zia. Isinubsob ni Louie ang mukha sa balikat nito. Zia, please, give me another chance. Halos manginig siya nang sabihin iyon, natatakot na tuluyan itong mawala sa buhay niya. Nagpumiglas si Zia hanggang sa bigla siyang iniharap ni Louie at niyakap ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay nasa dibdib nito at naririnig ang malakas na pintig ng puso nito. May epekto man ang pagsusumamo ni Louie ay hindi na niya gusto pang madala at sa huli ay magsisi. Husto na, ang sarili na muna niya ang gustong isipin. Tama na, Louie, wag mo nang pahirapan ang sarili mo at wag mo na rin akong saktan pa. Marahas na inalis ni Zia ang braso ni Louie na nakayakap sa kanya saka mabilis na kinuha ang luggage at lumabas ng kwarto. Makalipas ang 1 linggo ay hawak na ni Zia ang sertipiko ng kanilang diborsyo. Magkasabay pa nga nilang kinuha ni Louie na personal na nagpunta kahit pwede naman nitong ipag-utos sa iba. Congratulations, malaya ka na, ani Louie. Ngumiti ng pilit si Zia. Hindi malaman kung ano ang dapat niya maging reaksyon. Dahil tila malungkot ang boses ni Louie. Muling nagsalita si Louie nang paalis na ito, aalis ka na, gusto mong ihatid kita. Kumunat ang noo ni Zia sa katipid na ngumiti. No thanks, magtataksi na lang ako. Dahil ayaw na niyang muling mapalapit dito. Pero hamarang si Louie sa daraanan. Kahit ito lang, Zia. Wala naman akong gagawing masama. Gusto lang talaga kitang ihatid. Napabuntong hininga si Zia at tuluyang pumayag. Sa loob ng kotse ay walang sinayang na oras si Louie at kaagad nagmaneho paalis sa lugar. Medyo tumatamlay nitong nagdaang araw si Hara. Sa tingin ko'y namimiss ka niya, panimulang kwento ni Louie. Nagbingi-bingihan si Zia. Hindi niya gustong kinukwento nito ang mga bagay na hindi na konektado sa kanya dahil hiwalay na sila. Makalipas ang halos 1 oras ay dumating na rin sa destinasyon ang kotse na dapat ay 20 minutes drive lang. Pinipigilan na nga ni Zia na magreklamo sa mabagal na pagmamaneho nito. Sinasadya o nagkataon lang ay hindi na niya gustong alamin. Hindi muna nagmaneho si Louie pagkaalis ni Zia. Dinukot niya sa bulsa ang maliit na jewelry box. Sa loob ay naroon ang wedding ring ni Zia. Oo, kahit sa araw na iyon ay dala niya ang singsing ni Zia at suot niya pa rin sa kaliwang kamay ang wedding ring na ni minsan ay hindi niya hinubad. Naging successful ang proyekto kaya nagdaos ng selebrasyon ang Rodriguez Company sa isang high-end club. Mga pasado 11:00 ng gabi ay tinutulungan na ni Alice ang lasing na si Louie patungo sa parking lot. Pero wala roon sa pwesto ang kotse kaya sandaling tinawagan ni Alice ang driver. Ngunit biglang nawala sa tabi niya si Louie at napansin itong kinakalampag ang isang itim na kotse sa hindi kalayuan. Kaagad tumakbo palapit si Alice sa takot na baka makaperwisyo si Louie ng ibang tao. Sa paglapit ay napuna ni Alice kung sino ang sakay sa kotse, si Michael at may kasama itong babae na nasa passenger seat. Sa biglang tingin ay aakalaing si Zia ang naturang babae dahil na rin sa ayos ng buhok at pananamit. Lumabas ka riyan, Zia. Hiyaw ni Louie na muling kinalampag ang sasakyan. Inawat na ito ni Alice pero hindi pa rin natitinag hanggang sa tuluyang lumabas si Michael na galit at tinulak-tulak sa balikat si Louie. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala rito si Zia, at kung kasama ko man siya'y wala kang pakialam dahil hiwalay na kayo. Antag ni Michael. Hindi pa nakantento at dinuro-duro sa pagmumukha si Louie. Alam ko namang wala akong panama pagdating sa'yo pero hindi ko maiwasang matuwa sa dinadanas mong hirap ngayon. Dahil kasalanan mo kung bakit nawala siya sa buhay mo. Oo, kaibigan kita pero Louie.
Hindi mo deserve si Zia. Matapos ay makailang ulit pang minura si Louie. Bago pa magkagulo ay dumating na ang hinihintay na sasakyan. Kaagad hinayla ni Alice si Louie at nagpatianod naman ito. Pero ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na nasundan pa ni Alice nang bigla na lamang kinuha si Louie ang tools ng sasakyan sa likod. Kumuha ng wrench saka sumugod sa sasakyan ni Michael at walang habas na pinagpupukpok ang bintana sa likod. Napatili ang babaeng kasama ni Michael, at maging si Alice matapos ng ginawa ni Louie. Gusto man itong pigilan ni Alice pero natatakot siyang lumapit. Nakalimutan niyang hindi nga pala basta-basta nagpapatalo si Louie. Kapag kinalaban ay sigurado gagantay ito. Samantalang si Michael na nakabawi sa pagkabigla ay pinalabas ang kasamang babae sa kotse. Hindi na niya tinangkang pigilan si Louie dahil siguradong masusuntok lang siya sa oras na lumapit. "Baliw ka na, Louie!" Sigaw ni Michael habang nakatingin sa kaawa-awang sasakyan. Matapos makabawi si Alice sa pagkabigla ay nilapitan niya si Michael para humingi ng paumanhin sa nagawa ni Louie. "Huwag kang mag-alala at papalitan namin ang anuman nasira sa kotse mo," ani Alice. Naihilamos na lamang ni Michael ang sariling mukha sa inis. Si Louie naman ay tumigil sa ginagawa matapos makontento at mayabang na napangisi kay Michael para inisin pa ito ng husto. Aamba naman si Michael ng suntok ng yakapin sa bewang ng kasama nitong babae para pigilan. Hinayla naman kaagad ni Alice si Louie paakay sa sasakyan. Bago sila tuluyang umalis ay muli siyang humingi ng paumanhin kay Michael. "Umalis na po tayo," utos kaagad ni Alice sa driver sa takot na muling gumawa ng gulo si Louie. Habang nasa biyahe ay biglang natawa si Louie kaya napatingin si Alice at ang driver mula sa rearview mirror, ang pangit ng babaeng kasama niya. "Ang layo sa Zia ko." Naubos si Alice saka umiling-iling. Iba talaga ang tama ng alak kay Louie. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nasa labas ng mga oras na iyon si Zia nagwawalis kahit pamahina at bahagyang nanginginig ang kamay. Ang sabi ng doktor ay pwede na niyang gamitin ang kamay sa gawaing bahay ngunit huwag lang masiyadong papagurin. Exercise nang maituturing ang ginagawa niyang paglilinis. Maya-maya pa ay nagangat siya ng tingin ng makarinig ng humantong sasakyan sa malapit. Naglahong bigla ang maaliwalas niyang aura nang makilala ang kotse. "Anong ginagawa mo rito?" Nagbaba ng bintana si Louie at sa halip na sumagot ay ipinakita nito ang alagang tuta na kaagad kumahol sa tuwa pagpakita kay Zia. "Namimiss ka na ni Hara." Kumunot ang noo ni Zia, hindi naniniwala. "Totoo, Zia. Madalas siyang nasa kwarto lang at hindi masiyadong kumakain. Pinatingnan ko sa vet pero wala naman silang makitang mali kaya naisip ko na baka namimiss ka lang niya. Saka, masyado akong busy ngayon sa kumpanya kaya baka pwedeng ikaw na muna ang mag-alaga. Ipaalaga mo sa mga katulong, Louie, wag sakin. Alam mo ang kondisyon ko ngayon." Lamikot sa bisig ni Louie ang tuta kaya nagpasya na siyang lumabas at lumapit. "Alam ko naman yun pero baka makatulong si Horace sa mood mo. Tuwang-tuwa siyang makita ka at gusto nang lumundag papunta sayo." At iyon nga ang nakikita ni Zia sa tuta. Kawag ng kawag ang buntot nito at kamakahol sa kanya. "Ano, kukunin mo ba siya o hindi at dala ko na lahat ng gamit niya nasa likod ng kotse," ani Louie. Napabuntong hininga si Zia saka kinuha ang tuta sa kamay ni Louie. Mas lalong kumahol ang tuta sa labis na tuwa habang si Louie ay napangiti naman. "Bibisita ako kapag hindi na busy sa kumpanya, Zia." Saka kinuha ang gamit ng tuta at inilapag sa tabi ng pintuan. Matapos ay sumakay sa kotse at tuluyang umalis. Pumasok naman sa bahay si Zia karga ang alaga. "Oh, bakit may dala kang tuta?" ani Maricar. "Pinaiwan sakin ni Louie at hindi niya maaalagaan." Nagbago ang ekspresyon ni Maricar kaya nagpaliwanag si Zia, "Don't worry, ma. Hindi to magiging enough reason para magkabalikan kami, dahil hinding-hindi na talaga." Sa sumunod na araw ay bumisita si Lindsay na may dalang merienda. Sa pinto pa lang ay sinalubong na siya ng tuta. "Ay! Kaninong dog ito? Ang cute!" Kay Louie, si Maricar ang sumagot. Napalis ang ngiti ni Lindsay. Ang planong pagbuhat sa tuta ay naudlot. "Bakit nandito, tita? Walang magbabantay," sabat ni Zia na nagpakita. "Buti na lang at bumisita ka para may makausap naman ako. Bored na rin ako sa apartment, ito nga pala may dala akong merienda," ani Lindsay sabay bigay ng pagkain kay Maricar.
Teres sa kwarto, ani Zia sabay hila sa kamay ng kaibigan. Bago sumara ang pinto ay sumunod ang tuta. Nagkwentuhan ang magkaibigan hanggang sa dumilim. Hanggang sa katok sa pinto ang nagpatigil sa usapan ng dalawa. Zia, Lindsay, handa na ang hapunan. Boses ni Maricar mula sa labas. At habang kumakain na silang lahat ay nagtanong si Maricar kung anong pinagkakaabalahan ni Lindsay. Wala nga po, tita, kaya bored na bored ako. Bakit hindi ka magtayo ng maliit na negosyo para may ginagawa ka naman? Wala naman po akong alam sa pagnenegosyo. Naku naman, nakalimutan mo atang may businessman kang kasama rito, ani Maricar sabay tingin sa asawa. Gusto mong turuan kita, hiha. Komento ni Arturo. Baka madismaya lang kayo sakin, tito. Buti sana kung may alam ako sa pagluluto gaya ni Zia, baka sakaling magtayo ako ng pastry shop. Nagangat naman ang tingin si Zia. Gusto mo ba? Pwedeng ako ang mag-bake. Tapos ako yung nasa counter kasi bagay ang ganda kong humarap sa customer. Saka natawa. Pero seryoso, paano ang kamay mo? Ani Lindsay. Ibang usapan naman ang pagbibake kaysa pagtugtog ng violin. Pero kailangan mo pa rin kumonsulta sa doktor dahil kamay mo pa ang pinag-uusapan dito, anak, wika ni Arturo. Natapos silang kumain na puro pagpaplano sa gustong simulan na business ang pinag-uusapan. Pagkatapos ay hindi rin nagtagal si Lindsay kahit inayang doon na lamang matulog. Next time na lang, sige at aalis na ko. Tita, tito, mauuna na po ako, palem ni Lindsay. Hatid ko lang siya sa labas, ani Zia saka sumunod sa kaibigan. Naglakad silang dalawa hanggang sa may sakayan. Nang makasakay ang kaibigan ay umuwi rin kaagad si Zia. Sa kwarto ay tumabi sa kanya ang tuta na tila gustong magpalamang. Niyakap naman ni Zia saka natulog. Kinaumagahan, paggising ay wala na sa kanyang tabi ang tuta, hinanap niya pero hindi makita. Maging sa magulang ay nagtanong na rin siya pero hindi rin napansin ng mga ito ang alaga. San ba nagpunta yun? Wala pa yung kain simula kaninang umaga, nag-aalalang wika ni Zia matapos abutin ng tanghali na hindi pa rin nahahanap ang tuta. Baka nariyan lang sa mga kapitbahay, kapag hindi pa rin nagpakita ay hahanapin na natin mamaya, ani Maricar. Hanggang sa inabot na nga ng hapon at hindi pa rin mahanap ang tuta. Tatawagan ko na si Louie, sa kanya ibinilin si Hara pero hindi ko man lang nabantayan ng maayos. Ngunit hindi sumasagot si Louie kaya nag-iwan na lamang siya ng message. Pagkatapos ay pumasok sa kwarto para magpalit ng damit at i-report na niya sa barangay ang pagkawala ng tuta. Habang nagbibihis ay nakarinig siya ng mahinang daing ng hayop. Napalingon siya sa paligid at nagsimulang halughugin ang buong kwarto habang tinatawag ang pangalan ng tuta. Hanggang sa sumilip siya sa ilalim ng kama at doon nakita si Hara, matamlay at nanginginig pa. Hara, nag-aalalang tawag ni Zia sa tuta sa kamaingat itong kinuha sa ilalim ng kama. Paglabas ng kwarto ay kaagad niyang pinaalam sa magulang na natagpuan na ang alaga. Dadalhin ko po kaagad siya sa vet at mukhang may sakit. Binuksan ni Louie ang pinto ng sasakyan sa passenger seat. Hop in. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa tuta dahil ito na lamang ang naiisip niyang dahilan para manatiling konektado kay Zia. Mabuti na lamang at may bukas pang vet clinic at nadala kaagad ang tuta. Pagkatapos masuri ng doktor ay napag-alaman nilang may urinary problem ang kawawang alaga. Kailangan niya munang manatili rito para matutukan ang kondisyon niya, pahayag ng doktor. Wala naman problema sa kanila basta lang gumaling si Hara. Matapos makapagbayad ni Louie ay nagpaalam na sila sa tuta na matamlay pa rin. Babalik din kami kaagad, malungkot na wika ni Zia habang hinahaplos-haplos ang balahibo ng alaga. Nakaakbay si Louie ng mga sandali iyon. Tara na, Zia. Sila na ang bahala sa kanya, sa kabinalingan ng doktor. Ito nga pala ang calling card ko, Duke. In case na may mangyari ay pakitawagan na lamang ako. Tumanggo naman ang doktor. Matapos ay saka sila tuluyang umalis sa lugar. Hindi ko man lang napansin na may dinaramdam na pala siya. Akala ko'y gusto lang maglamang yun pala'y, hindi na naituloy ni Zia ang sasabihin dahil naluluha siya. Huwag ka nang masiyadong mag-alala at sigurado na manggagaling kaagad si Hara, pang-aalo pa ni Louie. Nang makarating sa kotse ay pinagbuksan niya ng pinto si Zia. Kumain muna tayo sa malapit na restaurant. Sa bahay na ko kakain, tanggi kaagad ni Zia.
Kahit samahan mo lang ako, Zia. Lately, ay hindi ako nakakakain ng maayos gawa ng mag-isa na lang ako sa dining table saka. Namimiss ko rin ang luto mo. Kaya kahit ngayon lang, Zia, please. Nanunuot ang ipinukol na tingin ni Zia at ilang sandali pa ay tumango. Pagbibigyan kita ngayon pero wala nang next time. Saka sumakay sa passenger seat. Oo naman, ngayon lang talaga. Abot tengang ngiti ni Louie saka nagtungo sa driver seat. Walang sinayang na pagkakataon at pinaandar na paalis ang kotse. Sa malapit na restaurant, kinaroda ni Louie ang sasakyan. Hindi pa man nakakapasok sa loob ay biglang nakaramdam ng hiya si Zia dahil sa suot na damit. Kung si Louie ay naka 3-piece suit, siya naman ay halos nakapambahay lang dahil sa labis na pag-aalala sa alagang tuta kaya hindi na nakapagbihis ng matinong damit. Lumingon si Louie nang mapansin na wala nang sumusunod sa kanya. Nasa may entrance pa rin si Zia kaya binalikan niya. Bakit, may problema? Nakakahiya tong suot ko, Louie. Wala kang dapat ikahiya, maganda ka, Zia. Tara at akong bahala sa'yo. Sabay hawak sa nanlalamig nitong kamay. Sabay silang pumasok sa loob at nakakuha naman ng vacant table. Si Louie na mismo ang umorder ng pagkain nilang dalawa at habang naghihintay ay napakwento na rin ang tungkol sa achievement ng kumpanya maging sa current project. Simpleng congratulations ang sinabi ni Zia na hindi makasabay sa kinukwento ni Louie. Ikaw, anong pinagkakaabalahan mo ngayon, Zia? Saglit na natigil sa pagkain si Zia at naisip ang napag-usapang business nilang dalawa ni Lindsay. Ngunit wala siyang balak ikwento iyon kay Louie dahil mahilig pa naman itong manghimasok sa buhay at mga desisyon niya kahit hiwalay na sila. Makalipas ang 2 araw ay napatawag si Mrs. Lim para mangumusta kay Zia. Ayos lang naman po ako ngayon, tugon ni Zia sa tawag. Bigla kitang naalala habang nakikinig ng music. Pasensya ka na, Zia sa babanggitin ko pero nalulungkot pa rin ako sa sinapit mo. Ayos lang po, unti-unti ko na rin pong tinatanggap sa sariling hanggang dito na lamang ako, ani Zia. Ganoon ba? Kahit papaano ay naibsan ang pag-aalala ko sa'yo. Siya nga pala, may libre ka bang oras para makipagkita? Oo naman po, Mrs. Lim. Kailan at anong oras niyo po gusto? Wait at tatanungin ko muna ang secretary ko kung kailan ba ako may available schedule. Tatawagan na lang kita ulit kapag nakumpirma ko na. O sige po, salamat ulit sa pagtawag at concern Mrs. Lim, ani Zia saka tinapos ang tawag. Makalipas ang ilang araw ay nagtungo si Zia sa art gallery na sinasabi ni Mrs. Lim na magiging meeting place nila. Pagpasok ni Zia ay nakatanggap siya ng message mula kay Mrs. Lim na nagsasabing nasa west side ito ng naturang art gallery habang siya naman ay nasa kabilang bahagi. Kaya nagtungo siya sa lugar kung nasaan si Mrs. Lim habang namamangha sa mga artworks na nakadisplay. Hindi niya maiwasang maalala ang yumaong ina. Kung nabubuhay ito ay paniguradong matutuwa iyon sa nakikita niya. Ilang minutong paglalakad nang makita na niya sa wakas si Mrs. Lim na pinagmamasdan ng isang malaking painting na nakadisplay. Sorry at ngayon lang ako, Mrs. Lim, hindyang paumanhin ni Zia. Hindi ito lumingon na ang tingin ay nanatili sa painting. Ano sa tingin mo, Zia? Nakapunta ka na sa bahay ko. Kaya maganda ba tong i-display? Napakurap si Zia at pinagmasdan muli ang painting. Maya-maya pa ay napatingin sa katabing painting sa kaliwa. Sa tingin ko'y mas nababagay po itong isang painting sa bahay niyo, aniya habang nakaturo sa painting sa kaliwa. Napangiti naman si Mrs. Lim sa kanilingon ang secretary na nasa hindi kalayuan. Inutusang itong kausapin ang manager para mabili ang naturang painting. Pagkaalis ng secretary ay naglakad-lakad ang 2 babae habang nagkukwentuhan. Hanggang sa nabanggit ni Zia ang plano nila ni Lindsay, naghahanap nga po kami ng magandang pwesto para sa plano namin pastry shop. At dahil malawak ang connection ni Mrs. Lim ay kaagad itong nagsuggest ng kakilalang nagpaparent ng space malapit sa mall. Nagbigay na rin ito ng contact info at si Zia na ang baalang tumawag. Nagpasalamat naman si Zia at nagtuloy-tuloy ang kwentuhan. Pagkauwi sa bahay ay sa kanya tinawagan si Lindsay para sa magandang balita. Matapos naman ay saka tinawagan ang binigay na contact number ni Mrs. Lim. Ang secretary ng nagngangalang Martin ang siyang sumagot. Wala nang paligoy-ligoy at sinabi na ni Zia ang pakay sa pagtawag. Ang kwentuhan. Pagkauwi sa bahay ay sa kanya tinawagan si Lindsay para sa magandang balita.
Matapos naman ay saka tinawagan ang binigay na contact number ni Mrs. Lim. Ang secretary ng nagngangalang Martin ang siyang sumagot. Wala nang paligoy-ligoy at sinabi na ni Zia ang pakay sa pagtawag. Ilang araw ang lumipas at narito sina Zia at Lindsay sa isang coffee shop. Kung saan napili ni Martin makipag-meeting para sa pag-rent nila ng property nito na malapit lang sa Zentromal Angono kung saan kasalukuyan silang nakatira. Ilang minuto na silang naghihintay pero hindi pa dumarating si Martin kaya nag-usap muna silang magkaibigan. Plano kong lumipat at medyo malayo na ang Pasig dito, ani Lindsay. Pwede ka namang sa bahay na lang kaysa rumenta pa ng apartment, komento ni Zia. Hanggang sa dumating na nga ang hinihintay, si Martin. Nagpakilala si Zia at ganoon din si Lindsay. Wait, kilala kita. Modelo ka hindi ba? Hindi na po, tugon ni Lindsay. Sayang naman kung ganoon. Ikaw ba ang ka-business partner? Kung ganoon ay pwede kong babaan ang renta basta pagbibigyan mo kung makausap ka kahit ilang oras lang. Nabigla si Lindsay at napatingin kay Zia na mukha namang clueless. Sa mundong ginagalawan ay hindi na bago sa kanya ang ganitong estilo. Tuldok-tuldok. Makailang beses nang may nag-aya sa kanyang lalaki pero tinatanggihan niya lahat dahil alam niya kung ano ang sadya ng mga ito sa kanya. Ibinalik ni Lindsay ang tingin kay Martin. Gusto niya itong sampelan pero iniisip niya si Zia. Ayaw niyang madamay ang kaibigan kaya kailangan niyang magpigil ng galit. Wala naman sigurong masama kung makikipag-usap lang, di ba? Ano, payag ka ba, Miss Lindsay? Ani Martin na kung ano-anong makamundong pagnanasa ang naiisip habang nakatingin sa sexing katawan ni Lindsay. Nilingan muli ni Lindsay ang nakatungong si Zia kaya hindi niya mabasa kung anong ekspresyon ang ipinapakita nito. Pasensya na po, Mr. Martin pero masyado po akong abala ngayon, tanggi ni Lindsay sa pag-aaya nito. Nanliit ang mata ni Martin sa kanapa-ismad. Bakit naman? Wag mo sabihing may relasyon pa rin kayo ni Austin Lopez. Nanlaki ang mata ni Lindsay, hindi inaasahang alam nito ang tungkol sa kanilang dalawa ni Austin. Matagal na po kaming hiwalay. Kung ganoon naman pala'y walang masama kung makikipagmabutihan ka sa ibang lalaki. Ani Martin, isang gabi lang naman, kung gusto mo'y sa Lopez Hotel pa mismo tayo magpunta. Ipakita natin kay Austin na. Napasinghap si Lindsay, maging ang katabing table ay napalingon sa gawin nila nang bigla na lamang isinaboy ni Zia ang iniinom na kape sa pagmumukha ni Martin. Pasalamat ka't hindi na mainit ang iniinom ko, ani Zia. At anong tingin mo sa kaibigan ko, cheap na basta na lang sasama sa taong gaya mo. Naihilamos ni Martin ang sariling kamay sa basang mukha. Mainit-init pa ang kape at agad nakaramdam ng panlalagkit sa katawan. Galit na tumingin si Martin at akma itong susugurin ng inilayo na kaagad ni Lindsay ang kaibigan. Subukan mo lang saktan si Zia at ako ang makakalaban mo, babala ni Lindsay. Ang kakapal naman talaga ng pagmumukha niyong dalawa. Kayo ang may kailangan sakin tapos ganito ang gagawin niyo. Hinding-hindi ko ipaparenta ang property ko sa mga babaeng gaya niyong humuhuthot ng pera sa lalaki. Nagsalita ang hindi umaasa sa yaman ng asawa. Matapang na sagot ni Zia. Huwag ka nang magtaka kung bakit ko nalaman dahil uso naman ang research. Matapos ay hinawakan ang kamay ni Lindsay saka sila dumaan sa counter para humingi ng dispensa sa crew matapos ang nagawang kaguluhan. Kahit nakaalis na ay patuloy pa rin silang naglakad palayo hanggang sa magsalita si Lindsay, malayo na tayo. Tumigil naman si Zia. Hindi ba siya nakasunod? Hindi. Pagkarinig sa sinabi ng kaibigan ay saka lang tuluyang binitawan ni Zia ang kamay nito saka napaupo sa kaba. Ayos ka lang? Tanong ni Lindsay at naupo na rin. Tumango naman si Zia. Nanginginig talaga ako sa galit ng bastyusan kanya at hindi na nakontrol ang sarili. Next thing I know ay naliligo na siya sa kape. Natawa naman si Lindsay sa kaniyakap ang kaibigan. Salamat talaga, Zia, pero paano na ang plano mong pastry shop? Nagdala pa ako ng problema. Walang mali sa'yo, dahil siya tong munyok. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa'yo. Minalas ka lang sa mga taong nakakasama mo, lalo na yang si Austin. Magkaibigan talaga sila ni Louie. Pagkatapos ay tumayo na si Zia. Saka na natin isipin ang nangyari, umuwi muna tayo, first. Sayang yung kape ko, ang sarap pa naman ng pagkakatimpla. Ibibili na lang kita, ulit, ani Lindsay. Napangiti naman si Zia. Tara,
Saka sila nagpatuloy sa paglalakad habang magkahawak ang kamay. Dahil sa nangyari ay ipinaalam ni Zia ang gulo sa pagitan ni Martin nang tumawag si Mrs. Lim at nagtanong sa takbo sa pag-uusap. Kaagad itong nadismaya sa ikinwento ni Zia. Hindi ko akalaing ganun ang gagawin sa inyo. Ang kaibigan mo, kamusta hindi naman siya nasaktan? Ayos lang si Lindsay, mas matapang po siya sakin. Muling humingi ng tawad si Mrs. Lim at nangakong hahanap ng matinong landlord na hindi bastos. Magbibigay rin ako ng regalo kapalit ng perwisyo na idinulot ng Martin. Nako, hindi na po kailangan, tanggi ni Zia. No, I insist. Matapos ay nag-usap pa sila ng ilang bagay bago magpasyang tapusin ang tawag. Isang araw lang ang lumipas nang matanggap ni Zia ang reg-along binigay ni Mrs. Lim. Kaya nagtungo siya sa tinutuluyang apartment ni Lindsay para personal na ibigay ang natanggap. Buti na lang at dumating ka, Zia. Bakit? May nangyari ba? At ikinwento ni Lindsay na ilang araw nang tumatambay ang kotse ni Martin sa tapat ng kanyang apartment. Ayaw ka talaga niyang tigilan. Nakakainis na nga. Sa buong buhay ko'y ngayon lang talaga ako nenas na pinanganak akong maganda, pagbibiro pa ni Lindsay pero hindi naman natawa si Zia. Hindi kanya titigilan hanggat walang pumipigil sa kanya. Siguro, oras na para tapusin tong kanya. May pinaplano ka? Kuryusong tanong ni Lindsay. Napatingin si Zia sa magandang mukha ng kaibigan sa ngumiti. Oo naman, basta willing kang tumulong. Promise, pinapangako kung hindi ka masasaktan at sisiguruhin kung titigilan ka na niya. At sa lumipas na 4 na araw ay nagpapalitan ng mensahe sina Lindsay at Martin, na questionable ang pagkakakuha ng lalaki sa numero. Marahil ay gumawa pa ito ng paraan para makuha ang number ni Lindsay. Sa ika-5 araw ay tuluyan nang nag-aya si Martin na makipagkita. Ang sabi ay sa isang coffee shop pero napag-alaman ni Zia na pagmamay-ari nito ang naturang shop.